Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Isa sa mga naging issue kay Anthony Edwards sa nakaraang playoffs ay ang kanyang stamina. Aminado si Edwards na nawala na ang kanyang legs pagdating sa West Finals. Pagod na nga daw siya sa West Finals matapos ang 7 games sa second round kontra sa Denver Nuggets. Pagod na nga daw siya nung tinatao niya si Kyrie Irving. Ganun pa man, ayon nga sa isang video na nilabas, sa isang bagay nga daw ito na magiging handa ka lang kapag pinagdaanan mo na. So malamang ay mas in better shape na si Edwards sa ngayon. Ganun pa man, kung in shape at stamina ang pag-uusapan, bagamat kakagaling pa lamang ni Steph Curry sa isang 7-game series, ibang level nga ang kanyang stamina mga kaibigan. Isang player ito na kayang umikot-ikot sa loob ng court sa buong 48 minutes sa loob ng 7 games. Sanay nga si Curry na umabot sa NBA Finals. Hindi din ito tulad ni Luka Doncic na kapag binitawan na ang bola ay tatayo na lamang sa gilid. Kay Curry nga magsisimula ang tunay mong trabaho bilang defender kapag binitawan na niya ang bola. Kung hindi naman si Curry ang kanyang magiging tao, ay andyan din si Jimmy Butler na very active sa rebounding. Sa system na tinatakbo ng Warriors ay tiyak nga na mas nakakapagod ito physically and mentally para sa mga perimeter defenders sa tulad nila Anthony Edwards at Jaden McDaniels, style talagang buong game ay hahabol at hahabol ka lang sa kanilang off-ball movement. At makikita nga natin kung paano ba ito makakaapekto sa opensa ni Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves kung medyo pagod na nga sila sa depensa kakahabol kila Curry. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Kanina nga ay nag-choke sila at nakumpleto ng New York Knicks ang impresibong comeback sa home court mismo ng Celtics upang manakaw ang Game 1. Madaming dahilan sa talo na ito, subalit ang isa sa pinaka-obvious ay ang masyadong nagsettle ang Celtics sa 3 points at hindi sila gaanong umatake sa pinta. Nagbintis sila ng 45 na 3 points sa game na ito. That is 45 empty possessions mga kaibigan. Kahit nga naipasok lang sana nila ang 20 dito at instead of 3 points sa inatake nila sa pinta, that is still 40 points mga kaibigan. Si Jason Tatum ay 7 of 23 sa field at 4 of 15 sa 3 points. Si Derrick White ay 6 of 18 sa field and 5 of 16 naman sa 3-point line. Silang dalawa lang nga ay nag-attempt sila ng 41 shot attempts, 10 2-point shots at 31 na 3-point shots. At wala pa nga dyan ng 1 of 10 shooting sa 3-point line ni Jaylen Brown. All in all ay 34 of 97 sa field ng Celtics, that is 35%. At 15 of 60 sa 3-point line. 62% ng shot attempts nila ay sa 3 points. At 31% naman sa pinta at 7% lamang sa mid-range. Ganun pa man, isang positive takeaway na lang siguro sa game na ito para sa kanila. Despite the bad shooting night ay nagawa pa din nga ng Celtics sa bumuo ng 20-point lead at natalo sila na 3 puntos lang ang lamang sa kanila ng New York Knicks. Sa palagay nyo ba ay dapat ay pagpatuloy lang ng Celtics ang ganitong game plan nila?